Jeepney driver ako sa Maynila. Ilang taon na akong bumabiyahe sa parehong ruta. Traffic, usok, ingay, normal na araw-araw na laban ng buhay. Sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Larry. Bandang 11:00 yun. Huling ikot ko na bago umuwi. Halos wala nang sumasakay. At karamihan ng kalsada ay unti-unti nang tumatahimik. Yung dating maingay na syudad, naging tahimik. Habang dahan-dahan akong umaandar, may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Mag-isa, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakayuko siya. Paglapit ko, napansin kong umiiyak siya. Hindi yung simpleng punas-punas lang ng mata, kundi yung iyak na ramdam mong mabigat, masakit. Kahit driver ako at hindi sanay makialam sa buhay ng iba, parang tinamaan ako ng konsensya ko. Kaya huminto ako. Miss, sakay ka na. Huling biyahe ko na, sabi ko. Dahan-dahan siyang sumakay. Umupo sa pinakang dulong bahagi ng jeep. Hindi nagsalita, patuloy lang ang hikbi. Sa rearview mirror ko, kita ko ang bahagyang paggalaw ng balikat niya sa bawat iyak. Ilang minuto kaming tahimik. Hindi ko na napigilang magsalita. Miss, okay ka lang ba? Mahina ang boses niya nang sumagot. Pwede po bang ihatid niyo na lang ako sa bahay? Napatingin ako sa salamin. Hindi ko pa rin makita ng maayos ang mukha niya. Malayo ba? Hindi naman po. May kung anong kakaiba sa tono niya. Pero dahil huling pasahero ko na at naaawa ako, pumayag na rin ako. Tinuro niya ang direksyon. Pamilyar ang daan. Mga lugar na nadadaanan ko na ng maraming beses. Pero sa gabing yon, parang iba ang pakiramdam. Mas tahimik, mas madilim, mas mabigat ang hangin. Habang umaandar ang jeep, napansin kong hindi na siya umiiyak. Wala na akong marinig na hikbi. Sumilip ako sa rearview mirror. Nakatitig lang siya sa labas. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Hanggang sa mapadaan kami sa isang lugar na malapit sa tambakan ng basura. Madilim ang area. Iilang ilaw lang ang gumagana. May amoy agad na sumalubong kahit nasa loob pa ako ng jeep. Bigla siya nagsalita. Dito na lang po ako. Napakunot ang noo ko. Sigurado ka? Wala namang bahay dito. Dito na lang po. Mas mariin niyang sabi. May kakaibang bigat sa boses niya. Parang hindi pakiusap kundi utos. Kaya huminto ako. Bumaba ako para alalayan sana siya. Madilim ang paligid kaya kinuha ko ang flashlight ko. Pag-ikot ko sa likod ng jeep, wala na siya. Walang bumabang pasahero. Walang naglakad palayo. Walang kahit ano. Nanlamig ang batok ko. Imposibleng hindi ko siya mapansin kung naglakad siya. Walang ibang daan. Walang ibang pagtataguan sa ganon kaikling oras. Miss! Tawag ko. Walang sagot. Tanging tunog ng hangin at kaluskos ng mga plastik sa tambakan ang maririnig. Dahan-dahan kong itinapat ang flashlight sa paligid. Hinahanap kung saan siya nagpunta. Hanggang sa may natamaan ang ilaw. Sa pagitan ng mga sako at basurang nakakalat, isang paa. Halos parang nagyelo ang buong katawan ko. Lumapit ako. Nanginginig ang kamay. Nang tuluyang matamaan ng ilaw ang kabuuan, halos mawalan ako ng hininga sa takot. Isang bangkay ng babae. Nakahandusay, marumi, halatang ilang araw na naroon. At kahit mahirap tanggapin, kamukha niya ang pasahero ko. Parehong damit, parehong buhok, parehong muka. Umaalingasaw na ang amoy.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaatras ako, halos matumba. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, gulat, o kung anong halo-halong emosyon. Pero may isang bagay akong alam. Hindi ako pwedeng manahimik. Agad kong nireport sa pulis. Dumating sila, sinuri ang lugar at kinuha ang bangkay. Maraming tanong, maraming imbestigasyon. Hindi ko na nalaman ang buong detalye kung anong nangyari sa babae. At sa totoo lang, hindi ko na rin talaga inalam. Umuwi ako ng gabing yun, natahimik ang isip pero mabigat ang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang sumakay sa jeep ko. Hindi ko din alam kung paano nangyari yon. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako natakot sa huli. Dahil kahit papano, pakiramdam ko, may naitulong ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jake. Empleyado ako noon sa isang lumang opisina sa Manila City Hall. Administrative staff lang ako. Tagapag-ayos ng papeles, taga-file, taga-abot ng kung ano-ano. Normal na trabaho, normal na araw, pero ang gabi na yun, hindi naging normal. Biyernes yun, sweldo day. Maingay ang buong gusali maghapon. May mga taong naglalakad, nagtatawanan, may nagmamadaling magpasa ng reports bago mag-weekend. Pagsapit ng alas 5, unti-unti nang kumalma ang paligid. Isa-isa na nagpapaalam ang mga kasamahan ko. Mauna na ako bro, iwan mo na lang sa mesa ko yung forms. Sabi ni Carlo, kasamahan ko. Sige, ingat. Sagot ko, abala pa sa computer. Hindi ko na malayan ang oras nang tumingin ako sa screen. Alas 7 na ng gabi. Halos wala ng tao sa floor namin. Ang ilaw sa ibang bahagi ng opisina ay patay na. Tanging ugong ng aircon at tunog ng keyboard ko ang naririnig ko na lang. Napansin ko na parang masyadong tahimik. Binaliwala ko. Sanay naman ako sa overtime. Maraming beses na akong inabot ng gabi ron. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa likod ko. Hindi takot agad, parang kaba na hindi mo maipaliwanag. Pagkatapos ko mag-save ng huling file, tumayo na ako. Inayos ko ang mesa, pinatay ang monitor, at sinuot ang bag ko. Pagharap ko sa hallway, doon ko napansin. May ilaw pa sa dulo. Isang ilaw na akala ko'y pinatay na kanina. Mahabang hallway yun, luma ang tiles, medyo madilim at may echo ang bawat takbang. Habang naglalakad ako, malinaw kong naririnig ang sapatos ko. Pagkalipas ng ilang segundo, may isa pang tunog. Huminto ako. Tumigil din ang tunog. Napatingin ako sa likod ko. Walang tao. Walang gumagalaw. Walang kahit anong kakaiba. Maliban sa biglang paglamig ng hangin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Mas malinaw na. Hindi na tugma sa akbang ko. Parang may sumusunod. Parang may naglalakad sa likuran ko. Pero kapag lilingon ako, wala naman. Pagdating ko sa dulo ng hallway, naroon ang maliit na opisina na may ilaw. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sigurado akong walang dapat naroon sa oras na yon. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Walang tao. Pero bukas ang isang lumang cabinet sa sulok. At may mga papeles na nakakalat sa sahig. Parang may naghalongkat. Ang mas nakakakilabot, may maririnig akong mahina, halos pabulong na tunog. Parang may nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. May tao ba dyan? Mahina kong tawag. Tumigil ang bulong. Kasunod nun, isang malakas na lagapak ng pinto sa likod ko. Napalingon ako agad. Sarado na ang pinto. Wala namang hangin. Wala ring ibang tao sa floor. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nilapitan ko ang pinto at sinubukang buksan.
Ayaw. Parang may humahawak mula sa kabila. Uy, may tao ba? Malakas na tawag ko, pero walang sumagot. At doon ko narinig, bulong. Malapit na. Hindi na mula sa cabinet, kundi sa mismong likuran ko. Parang nagyelo ang buong katawan ko. Hindi ako makalingon agad. Ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko. Unti-unti akong lumingon. Wala akong nakitang malinaw na anyo, pero may anino. Isang anino na hindi tugma sa ilaw ng silid. Nakadikit sa dingding, pero parang gumagalaw. Parang humihinga. At habang nakatingin ako ron, dahan-dahan itong humaba papunta sa akin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Buong lakas kong hinila ang pinto at bigla itong bumukas. Halos matumba ako palabas. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ko sa hallway. Hindi alintana ang eko ng yabag ko. Parang mas marami na ngayon ang tunog ng hakbang. Hindi na isa, hindi na dalawa. Parang may kasabay akong tumakbo. Pagdating ko sa hagdan, doon lang ako huminto. Hingal na hingal at pawis na pawis. Paglingon ko sa itaas, tahimik, walang tao. Wala rin yung anino. Pero akala ko, tapos na. Nang pababa na ako ng hagdan, may narinig akong malinaw na boses. Bakit ka umalis? Napatigil ako. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Walang tao. Pero malinaw kong narinig yon. Malapit. Parang may nakatayo lang sa tabi ko. Hindi na ako nag-isip. Dire-diretso akong lumabas ng gusali. Hindi ko na pinansin ang guard na may sinasabi. Ang gusto ko lang, makalayo at makauwi na. Kinabukasan, pumasok ako na parang wala nangyari. Sinubukan kong kumbinsihin ng sarili ko na baka pagod lang ako, na baka guni-guni lang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Mahilig akong gumala mag-isa. Yung tipong lakad lang, upo sa bangko, muni-muni, habang pinapanood ang mga tao. Isang hapon, naisipan kong pumunta sa Rizal Park. Gusto ko lang magpahangin at mag-isip-isip. Ako nga pala si Hazel. Maaliwalas pa noong dumating ako. Maraming tao, may nagpipiknik, may nagsiselfie, may mga batang tumatakbo. Normal na eksena. Umupo ako malapit sa damuhan. Tanaw ang monumento sa di kalayuan. Tahimik at relaxing. Hanggang sa hindi ko namalayan ang oras. Unti-unting dumilim ang langit. Isa-isang nagsisialisan ang mga tao. Yung dating maingay na paligid, napalitan ng malamig na simoy at kakaibang katahimikan. Hindi ko napansin na halos wala na pala akong kasabay sa area. Tapos, doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa kabilang bangko. Medyo malayo. Nakaputi siya. Mahaba ang buhok. At hindi gumagalaw. Hindi ko siya napansing dumating. Sa dami ng tao kanina, sigurado akong mapapansin ko kung naroon na siya. Pero binaliwala ko. Maraming namamasyal doon. Walang kakaiba, sabi ko sa sarili ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang nakaupo ako, may kakaiba akong naramdaman. Parang biglang lumamig ang hangin. Yung tipong hindi normal na lamig ng gabi, kundi malamig na parang may dumaan sayo. Napatingin ako sa paligid. Wala halos tao. Paglingon ko sa bangko ng babae, nakatayo na siya. Hindi ko nakitang tumayo. Hindi ko siya narinig na gumalaw. Basta nakatayo lang siya, nakaharap sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa buhok na tumatakip. Hindi siya lumalakad, hindi rin gumagalaw. Nakatayo lang. May kakaibang bigat sa dibdib ko. Yung pakiramdam na gusto mong umalis, pero parang may pumipigil sa'yo. Pinilit ko maging kalmado. Tumayo ako, inayos ang bag ko at naglakad palayo. Ilang hakbang pa lang, may sumabay. Huminto ako.
tumigil din ang pagsunod. Dahan-dahan akong lumingon. Mas malapit na siya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko siya nakitang naglakad. Pero mula sa malayong bangko, ilang metro na lang ang layo niya sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Miss, mahina kong sabi kahit alam kong walang matinong sagot na mangyayari. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Hindi ko nakita ng buo ang muka, pero sapat na ang nakita ko para maramdaman na may mali. Maputla, walang emosyon. Napaatras ako. Tapos biglang nawala ang ilaw sa poste sa tabi namin. Isang iglap ng dilim. Hinanap ko ang exit, tapos tumakbo lang ako ng tumakbo. Ramdam ko ang kaba, ang hingal, ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Habang tumatakbo, malinaw kong naririnig mga yabag sa likod ko, mabilis. Hinahabol ako. Hindi ako lumingon. Ayokong makita kung gaano na siya kalapit. Nang marating ko ang mas maliwanag na bahagi ng park, saka lang ako huminto. Halos mawalan ako ng hininga at pawis na pawis. Paglingon ko sa likod, wala na siya. Walang babae, walang tao. Parang wala nangyari. Akala ko tapos na. Akala ko imahinasyon lang. Hanggang sa may matandang vendor na lumapit sa akin. Okay ka lang, iha? Parang may humahabol sa iyo ah. Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig pa ako. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanong ko siya. May babae po ba kanina doon na nakaputi? Tumingin siya sa direksyon na pinanggalingan ko. Pagkatapos, bumalik ang tingin sa akin. Marami na rin nagkwento ng ganyan. Hindi na niya dinagdagan. Hindi ko na rin tinanong pa. Umuwi akong tahimik. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko. Pero simula noon, hindi na ako nagtatagal sa luneta kapag dumidilim na. Hindi ko nasasabihin kung anong mall yun. Sapat nang malaman na nasa Maynila, malapit sa Divisoria. Ako nga pala si Mary. Crew ako noon sa isang maliit na tindahan ng accessories sa loob ng mall. Minimum wage, mahabang oras, pero sanay na. Pinakaayaw ko lang talaga ang closing shift. Hindi dahil sa pagod, kundi yung kakaibang pakiramdam kapag halos wala ng tao sa buong gusali. 9:00 na ng gabi, nagsimula na ang pagsasara. Isa-isa nang nagbababa ng ilaw ang mga stall. Yung kaninang maingay na paligid, unti-unti nang nalunod sa katahimikan. Naririnig ko ang metal shutters na bumabagsak. Ako at ang kasama kong si Jen ang huling nagsara ng shop namin. Bilis lang ha, ayoko nang maabutan ng late dito, sabi niya habang nag-aayos ng paninda. Arte mo? Biro ko. Kahit totoo, may kaba na rin ako. Pagkatapos namin magbilang ng sales at magligpit, umalis na si Jen. May susundo raw sa kanya. Naiwan ako para ilak ng maayos ang stockroom sa likod. Normal lang sana, maliit na kwarto. May ilaw na fluorescent, may salamin, at mga kahon ng paninda. Pero habang naglalak ako, napansin ko sa salamin ang refleksyon ng pintuan. Isang anino. Mabilis lang, parang taong naglakad. Lumabas agad ako. Walang tao sa hallway. Patay na ang karamihan sa ilaw. Tanging emergency lights na lang ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Ang mahaba at makintab na sahig, bakante. Wala ring guard, wala na ring ibang crew. Walang kahit sino. Tapos bigla kong naramdaman yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Naglakad na ako papunta sa main corridor. Dapat naroon ang daan palabas. Habang naglalakad ako, malinaw ang tunog ng sapatos ko. Hanggang sa may sumabay. Huminto ako.
Tumigil din ang isa pang yabag. Hindi ako lumingon agad. Alam kong walang dapat naroon. Pero dahil sa takot at curiosity, dahan-dahan akong umikot. Wala. Pagharap ko ulit sa unahan, may nakatayo. Sa gitna ng koridor, isang babae. Hindi ko siya napansing dumating. Nakatalikod siya, mahaba ang buhok, luma ang damit, at hindi gumagalaw. Sa sobrang tahimik ng paligid, parang masyadong malakas ang tibok ng puso ko. "Miss?" Mahina kong tawag. Walang sagot. Isang hakbang ang ginawa ko. Doon siya gumalaw. Hindi lumakad, hindi tumakbo, kundi dahan-dahang umikot ang ulo niya. Hindi ang buong katawan kundi ulo lang. Hindi ko nakita ang mukha ng buo, pero sapat na ang anggulo para malaman kong hindi yun normal. Parang pilit at parang mali. Napaatras ako at bigla namatay ang mga natitirang ilaw. Tuluyang dumilim. Napamura ako sa gulat. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa malayong exit sign. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukang i-on ang flashlight ng phone ko. Pagbukas ng ilaw, wala na ang babae. Pero may narinig akong tunog. Mahinang paghila. Parang may kinakaladkad sa sahig. Dahan-dahan at papalapit. Hindi ko na hinanap kung sino o saan galing. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung mali ang daan. Ang alam ko lang, kailangan kong makalabas. Habang tumatakbo, malinaw kong naririnig ang tunog sa likod ko. Hindi na paghila, kundi mga yabag. Mabilis, parang may humahabol. Pagdating ko sa may escalator, muntik na ako madulas. Halos tumalon ako pababa. Hindi ko na naramdaman ang pagod, ang hingal, ang sakit ng paa. Basta takbo lang. Hanggang sa makita ko ang guard sa ground floor. "Sir! Sir!" Sigaw ko. Nagulat siya. "Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo?" Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig pa rin ako. Nang makabawi ako, tinanong ko siya. "May babae po ba sa taas? May naiwan po ba?" Napatingin siya sa akin. Iba ang itsura niya. Hindi takot kundi parang alam na niya ang sasabihin. "Anong floor ba?" Sinabi ko kung anong floor at ang sabi niya, "Wala nang tao doon. Kanina pa kami nag-rounds." Hindi ko na pinilit ipaliwanag ang nakita ko. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan niya ako. Pero bago ako umuwi, may dinagdag siya. Pero sa totoo lang, hindi ikaw ang unang nagkwento ng ganyan. Pero hindi ko na siya pinansin. Simula noon, umiwas na ako sa closing shift. Nag-resign din ako makalipas ang ilang buwan. Pero hanggang ngayon, may mga dating crew pa rin na nagsasabing may mga gabing kahit sarado na ang mall, may naglalakad pa rin sa loob. At hindi raw yun customer. Sa Marinduque ako lumaki at ang dagat ang bumuhay sa amin. Tawagin niyo na lang po akong Ariel. Mangingisda ang tatay ko. At nung sapat na ang edad ko, ako na ang pumalit sa kanya. Sanay na ako sa laot, sa dilim, sa lamig ng hangin tuwing madaling araw, sa tunog ng alon na parang humihinga. Para sa iba, nakakatakot ang dagat kapag wala pang araw. Pero para sa akin, normal na yun, parte ng buhay. Isang madaling araw, mas maaga ako kaysa karaniwan. Bandang 3:00 pa lang, gising na ako. Tahimik ang buong baryo. Wala pang tilaok ng manok, wala pang ilaw sa karamihan ng bahay. Tanging gasera lang sa kusina ang nagbibigay ng kaunting liwanag habang inaayos ko ang lambat at makina ng bangka. Pagdating ko sa tabing dagat, malamig ang simoy ng hangin. Ang langit ay madilim, halos walang bituin. Ang dagat naman ay parang isang napakalawak na itim na salamin, walang kakaibang pakiramdam.
Sumakay ako ng bangka at dahan-dahang pinaandar ang makina. Habang papalayo ako sa pangpang, unti-unting nilamon ng dilim ang likod ko. Ang ilaw ng baryo ay naging maliliit na tuldok na lang. Sa harap ko, laot, puro kadiliman. Ilang minuto ang lumipas, bigla kong napansin na parang may anino sa unahan ko. Noong una, akala ko ulap lang na bumaba o paningin ko lang na inaantok pa. Pero habang lumalapit ako, unti-unting nagkaroon ng hugis ang anino. At doon ko siya nakita. Isang barko. Napakalaki. Hindi ito tulad ng mga barkong nadaan paminsan-minsan sa amin. Mas tahimik ito, mas mabigat ang presensya, at kahit madilim ang paligid, malinaw na malinaw ang kulay nito. Ginto. Hindi lang basta dilaw o kumikinang sa ilaw. Parang tunay na ginto na nagliliwanag mula sa sarili nitong kulay. Napatigil ako sa paghinga. Halos hindi ko na malayang bumagal ang bangka ko. Wala akong marinig na makina mula sa barko. Wala ring tunog ng tao. Para lang siyang nakatigil sa gitna ng dagat, diretsong nasa harap ko. Pakiramdam ko, mali. Hindi dapat may ganitong barko dito, lalo na sa ganong oras. Dahan-dahan akong tumingala. Masyadong mataas ang barko. Kailangan ko pang iangat ang ulo ko para makita ang itaas. Habang sinusundan ng mata ko ang makinang nakatawan nito, unti-unting gumapang ang kaba sa dibdib ko. May nakatayo sa gilid. Isang figura. Sa una, anino lang. Pero habang nasasanay ang mata ko, mas naging malinaw ang hugis. At biglang nanigas ang buong katawan ko. Kalansay. Isang kalansay ang nakatayo sa barko. Wala siyang laman. Walang balat. Buto lang. Mga braso. Tadyang at bungo. Kitang-kita ko sa kakaibang gintong liwanag na bumabalot sa barko. Pero ang mas nakakatakot, gumagalaw ito. Dahan-dahan. Parang totoong tao. Pero kalansay. At unti-unti, ibinaba nito ang ulo nito. Diretsyong nakaharap sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Hindi yun simpleng gulat. Hindi yun simpleng kabalang. Parang may malamig na kamay na pumisil sa puso ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging nasa isip ko, hindi ito tama. Hindi ito tao. Hindi ito dapat nandito. Biglang kumilos ang kalansay. Isang mabagal na galaw ng ulo. Isang bahagyang angat ng braso. Parang binabantayan ako. Para isa itong bantay ng barko. At doon ako natauhan. Agad kong hinawakan ng manibela at buong lakas na inikot ang bangka. Halos manginig ang kamay ko habang pinipilit kong paandarin ng mabilis ang makina. Hindi ko na tinignan ulit. Hindi ko na sinubukang siguraduhin kung nandun pa rin sila. Ang alam ko lang, kailangan kong bumalik. Bumalik sa tabing dagat. Habang papalayo ako, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin sa likod ko. Bawat segundo, parang may hahawak sa balikat ko. Bawat tunog ng alon, parang may kung anong sumusunod. Pero hindi ako lumingon. Pagdating ko sa pangpang, agad akong tumalon mula sa bangka. Hingal na hingal, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Nanginginig ang tuhod ko habang pilit kong kinakalma ang sarili. At dahil sa isang matinding kuryosidad at takot, dahan-dahan akong lumingon sa dagat. Wala na. Wala na ang barko. Wala na ang gintong liwanag. Wala na rin ang kalansay. Ang dagat ay bumalik sa dati. Madilim. Tahimik. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Namamalikmata ba ako dahil sa antok? Guni-guni dahil sa dilim? O isa sa mga bagay na mas mabuting hindi na lang makita ng tao sa gitna ng laot? Pero simula nun, hindi na ako umalis ng ganun kaaga.
Hindi ko talaga planong pumunta sa dagat nung gabing yon. Ako pala si Romeo. Galing ako sa inuman sa bahay ng kaibigan kong si Marco. Simpleng salo-salo lang. Hanggang sa hindi ko na malayang pasadong 2:00 na pala ng madaling araw. Medyo may tama na ako. Hindi lasing na lasing pero sapat para maramdaman yung bigat sa ulo at yung kakaibang lungkot na minsang sumasabay sa tahimik na gabi. Imbis na umuwi agad, naisipan kong magpahangin muna. Malapit lang naman ang dalampasigan mula sa amin. Ilang minutong lakad lang. Sanay na ako sa lugar na yon. Madalas ko pang puntahan kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik ang paligid habang naglalakad ako. Walang tao. Tanging tunog ng hangin at paminsan-minsang tahol ng aso sa malayo lang ang naririnig ko. Habang papalapit ako sa dagat, unti-unting lumakas ang hampas ng hangin at amoy alat ng tubig. Pagdating ko sa dalampasigan, agad akong sinalubong ng malawak na dilim. Walang buwan ng gabing yon. Ang tanging liwanag lang ay galing sa malalayong ilaw ng mga bahay at resort. Ang dagat mismo ay parang isang napakalaking itim na espasyo. Walang hugis, walang galaw, maliban sa mahinang alon na halos hindi mo makita, kundi maririnig mo lang. Umupo ako sa buhangin. Pinikit ko ang mata ko sandali. Pinakinggan ang alon. Nakakakalma, nakakaantok. Hanggang sa may napansin akong kakaiba. May liwanag. Sa una, akala ko refleksyon lang ng ilaw mula sa malayo. Pero habang tumatagal, parang lumalakas ito. Gintong liwanag na unti-unting lumulutang sa ibabaw ng tubig. Napakunot ako ng noo. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at tumitig sa dagat. Doon ko siya nakita. Sa gitna ng dilim, may hugis ng isang barko. Hindi ito katulad ng mga modernong barko o bangka na nakikita ko. Ang itsura niya ay parang luma. Parang galing sa ibang panahon. Malaki ang layag at ang buong katawan ng barko ay kumikislap sa kulay ginto. Hindi lang basta ginto na kulay. Parang totoong ginto talaga. Kumikinang, buhay na buhay ang liwanag kahit walang buwan o ilaw sa paligid. Napatayo ako. Namamalikmata ba ako? Bulong ko sa sarili ko. Hinusot ko ang mata ko. Huminga ng malalim. Kumurap. Isang beses. Nandun pa rin. 2 beses. Mas malinaw pa nga. Kita ko pa ang detalye ng layag, ang anino ng mga tali, at parang may mga ukit pa sa gilid ng barko na hindi ko maintindihan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinabahan ako. Hindi nawala yung liwanag, hindi gumalaw yung barko. Para lang siyang nakatigil, tahimik, nakabantay sa akin mula sa malayo. Hindi totoo to, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kumurap ako ulit at sa ikatlong kurap, wala na. Biglang naglaho. Para siyang ilaw na namatay sa gitna ng dagat. Isang iglap, wala na ang barko. Bumalik sa dati ang dagat, tahimik, na parang wala nangyari. Nanlamig ang buong katawan ko. Ramdam ko ang balahibo kong nagsitayuan. Hindi na ako sigurado kung dahil sa hangin o sa takot na dahan-dahang gumagapang sa likod ko. Bigla kong naramdaman na parang hindi na ako nag-iisa. Parang may kung anong nakatingin. Hindi mula sa dagat, kundi sa likod ko. Dahan-dahan kong nilingon ang madilim na dalampasigan. Walang tao. Wala namang kahit ano, pero yung pakiramdam na may presensya. Sobrang bigat, sobrang lapit. Hindi na ako nag-isip pa. Agad akong tumalikod at halos patakbong umalis. Hindi ko na pinansin ang buhangin na pumapasok sa tsinelas ko, ni ang hangin na humahampas sa mukha ko. Ang nasa isip ko lang ay makalayo doon. Makalayo sa dagat. Makalayo sa lugar na yon. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako.
Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Hindi ko na nagawang matulog. Paulit-ulit sa isip ko yung imahe ng barko. Yung kulay ginto, yung kakaibang liwanag, at yung biglaang pagkawala nito. Kinabukasan, kwento ko kay Marco ang nangyari. Hindi siya natawa. Bagkus, tumingin lang siya sa akin na parang may naalala. Alam mo ba, may lumang kwento dito tungkol sa dagat. Anong kwento? May mga nagsasabing may barkong gawa sa ginto na nagpapakita lang sa madaling araw. Hindi raw yun barko ng tao. Kung hindi barko ng tao, kanino? Hindi ko alam, pero sabi ng matatanda, kapag nakita mo raw yun, huwag ka raw titingin ng matagal. Hindi raw lahat ng nagpapakita sa dagat ay gustong makita ng tao. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa dalampasigan sa gabi, hindi ko maiwasang tumingin sa gitna ng dilim. Gabi na nun nang magpasya akong umuwi. Tahimik ang kalsada at ang tanging kasama ko ay ang tunog ng sarili kong hakbang. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko. Simpleng tambay lang, pero inabot ng 10 oras ng gabi. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay halos wala ng tao. Habang naglalakad ako, may narinig akong boses. Mahina, parang tinatangay lang ng hangin. Sandali. Napahinto ako. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Wala rin kahit anong galaw. Akala ko, guni-guni lang. Hanggang sa narinig ko ulit, mas malinaw. Pwede bang magtanong? Ang boses ay galing sa direksyon ng dagat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kaba na agad akong naramdaman. Nagdalawang isip ako kung lalapit ba o hindi, pero nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa tabing dagat. Doon ko siya nakita, isang babaeng nakatayo sa may buhangin. Sa unang tingin, walang kakaiba, pero habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo sa mahinang liwanag ng gabi. Napakaganda niya. Mahabang buhok na hinahampas ng hangin, maputing balat, at ang mga mata, hindi ko maipaliwanag. Parang may kung anong lalim na nakakatakot tingnan ng matagal. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako. At bago pa ako makapagtanong, tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa dagat. Doon ko naramdaman ang unang kakaiba. Gusto kong magsalita, gusto kong umatras, pero ang mga paa ko kusang gumagalaw. Sumunod ako. Hindi ko kontrolado ang katawan ko. Bawat hakbang, parang may humihilas sa akin. Pilit kong pinipigilan pero wala nangyayari. Ang kaba ko ay naging takot. Sandali, teka lang. Pilit kong sambit. Pero hindi siya humihinto. Hanggang sa maramdaman ko ang tubig dagat sa aking mga paa. Malamig, pero hindi yun ang pinakang nakakatakot. Habang lumalalim ang tubig, unti-unting nanghihina ang buong katawan ko. Parang may biglang bumigat sa dibdib ko. Nahilo ako, lumabo ang paningin ko. At ang huling bagay na naaalala ko, ang babae. Nakatayo sa harap ko at nakangiti. Pagkatapos nun, puro dilim na. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Pero nang magising ako, agad akong napatayo. Napakaliwanag ng paligid. Hindi yung liwanag ng araw, hindi rin liwanag ng ilaw. Isa yung kakaibang gintong ningning na tila nagmumula sa mismong lugar. At nang tuluyang luminaw ang paningin ko, nanigas ako. Nasa loob ako ng isang barko.
Hindi pangkaraniwang barko. Luma, mukhang sinauna. At ang bawat pader, walang haligi. Bawat detalye, kulay ginto. Biglang sumikip ang paghinga ko. Hindi ko alam kung paano ako nakapunta ron. Hindi ko alam kung nasan ako. Ang alam ko lang, hindi ako dapat naroon. Ang saig na tinatapakan ko ay hindi kahoy, kundi tila metal na kumikislap sa kulay ginto. Ang mga dingding ay may mga ukit na hindi ko maintindihan. Mga simbolo na parang gumagalaw kapag hindi mo direktang tinititigan. Tahimik ang buong barko. Walang yabag, walang boses, walang kahit anong sinyalis ng ibang tao. Pero ramdam na ramdam ko, hindi ako nag-iisa. Bigla akong nataranta. Agad akong tumakbo. Desperadong hinahanap ang kahit anong labasan. Habang nagmamadali ako sa makipot na pasilyo, ang bawat takbang ko ay umaalingaw-ngaw na parang may sumasagot na tunog mula sa malayo. At doon ko siya nakita. Ang babae, nakatayo sa dulo ng daanan. Parehong muka, parehong malamig na titig. "Huwag kang lalapit," nanginginig kong sabi. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at nagsimulang maglakad papunta sa akin. Doon ko naramdaman ang takot na halos hindi ko na kaya. Pilit akong umatras pero parang bumibigat ang hangin sa paligid. Ang bawat galaw ko ay mabagal, samantalang siya ay papalapit ng papalapit. Hanggang sa mapakurap ako. Isang iglap lang, pero sapat na yon. Pagmulat ko, hindi na siya ang magandang babae sa dalampasigan. Ang kanyang muka ay nag-iba. Ang balat ay tila nagbiak-biak. Ang mga mata ay naging kulay itim. Ang bibig ay humaba sa isang ngiting hindi na pang tao. Isang mukhang hindi ko mailarawan. Isang anyo na sa bangungot mo lang makikita. Parang maligno. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala akong makitang ibang daanan. Wala akong matakbuhan. At sa gitna ng matinding takot, may nakita akong bukas na bahagi ng barko. Isang gilid na tanaw ang dagat. Madilim, walang ilaw, walang kahit anong pwedeng makita. Pero yun lang ang tanging paraan. Mas pipiliin ko ang dagat kaysa manatili roon. Habang papalapit ang nilalang, ipinikit ko ang mata ko at buong lakas na tumalon. Isang iglap ng pagbagsak, isang matinding lamig, at nang maramdaman ko ang tubig, bigla akong nagising. Hingal na hingal, nakabulagta sa buhangin. Sa mismong lugar kung saan ko unang nakita ang babae. Tahimik ang dagat, walang barko, walang gintong liwanag, walang kahit anong kakaiba, na parang walang nangyari. Agad akong tumayo, nanginginig at halos patakbong umuwi. Hindi ko na nilingon ang dalampasigan. Hindi ko na sinubukang intindihin kung panaginip ba yon, bangungot o isang bagay na hindi dapat maipaliwanag. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi yun simpleng panaginip. Dahil hanggang ngayon, tuwing maaalala ko ang gintong barko at ang mukha ng babaeng yon, ramdam ko pa rin ang parehong takot at ang pakiramdam na minsan may tumawag sa akin mula sa dagat at muntik na akong hindi makabalik. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chantel. Noong nabubuhay pa ang lola ko, may isang kwento siyang minsang sinabi sa akin. Isang bagay na dala-dala niya noong nabubuhay pa siya. Nangyari raw yun sa Leyte. Bagong kasal pa lang sila ni lolo noon. Bata, masigla at sanay sa dagat. Isang umaga, kailangan daw nilang tumawid sa kalapit na maliit na isla. Maaliwalas ang panahon, payapa ang tubig, at walang kahit anong sinyalis na may kakaiba.
Sakay sila sa maliit na bangka. Tahimik ang laot. Tanging tunog lang ng sagwan at banayad na alon ang maririnig. Habang nasa kalagitnaan sila ng dagat, napansin ni Lola na parang biglang bumigat ang paligid. Tumigil ang hangin, parang may kung anong hindi tama. Bago pa sila makapagtanong sa isa't isa, may lumitaw sa tubig. Una, akala raw ni Lola, mga tao lang na lumalangoy. Pero habang papalapit ang mga yun, unti-unting luminaw ang anyo. Mahabang galaw, kakaibang hugis, at mga aninong hindi kahawig ng kahit anong isda o tao. Mga nilalang. Hindi niya raw maipaliwanag kung ano ang mga yun. Basta alam niyang hindi yun normal. Hindi yun dapat nasa dagat. Bigla silang pinalibutan. Mabilis, tahimik at nakakatakot. Halos hindi na raw siya makasigaw sa sobrang takot. Si Lolo naman agad tumayo sa bangka at hinarangan si Lola. "Umalis ka," sabi raw ni Lolo. Nanginginig pero matatag ang boses. Hindi pa man nakaka-react si Lola, biglang sumalakay ang mga nilalang. Umuga ang bangka, tumilapon ang tubig, nagkagulo ang lahat. Pinilit ni Lolo na itaboy ang mga yon, pero masyadong marami. Masasabi raw ni Lola na parang hindi tao ang lakas ng mga nilalang. Isa-isa nilang hinila si Lolo. Pilit niya itong kinapitan. Umiyak siya, sumigaw pero wala siya nagawa. Bago tuluyang makuha si Lolo, tumingin daw ito sa kanya. "Magsagwan ka, huwag kang hihinto." Sa gitna ng takot at pagkalito, ginawa ni Lola ang sinabi ni Lolo. Halos wala na raw siyang makita sa luha at takot habang buong lakas na nagsasagwan palayo. Naririnig niya ang gulo sa likod, ang alon, ang kung anong hindi niya natinangkang lingunin. At pagkatapos ng ilang sandali, tumahimik ang lahat. Walang humabol, walang sumunod sa kanya. Pagdating niya sa pangpang, saka lang siya nagkalakas ng loob na lumingon sa dagat. May nakita raw siyang barko sa malayo, napakalaki, kumikislap sa kulay ginto. At sa isang iglap, nawala rin ito sa kanyang paningin nang mabalutan ng napakakapal na hamog. Hindi na raw bumalik si Lolo. Hindi niya alam kung saan daw siya dinala. At kahit anong kwento niya sa kahit kanino, walang naniniwala sa kanya. Simula noon, hindi na ulit tumawid si Lola sa isla na yon.